Mainit ang sikat ng araw noong araw na iyon sa Tondo. Amoy mantika at usok sa kalye, hinaluan pa ng tunog ng tricycle at marahan ng mga nagal-alako ng isda. Sa isang barong-barong malapit sa eskinita, nakaupo si Renren habang nagpapaypay gamit ang takip ng yellow cooler. Payat, moreno, at may mapunggay na matang laging mukhang pagod, ganyan siya kung ilarawan ng mga tao sa kanila. Renren, bilasan mo, malilate ka sa klase mo. Sigaw ng kanyang inang si Aling Merets habang pinipiga ang huling lab ang uniforme ng anak. Nay, okay lang to. Pawis din lang naman ako agad sa jeep, sagot ni Renren sabay ngiti, kahit alam niyang butas ang sapatos niya at wala na siyang pamasahe pauwi. Sa kabilang kanto, si Natasha naman ay patakbong bumaba ng second floor ng kanilang inuupahang silid. May dalang lumang backpack at dala ang tipid na baong pandesal. 50 pesos lang ang laman ng kanyang pitaka para iyon sa isang bote ng tubig at pamasahe. Nang magtagpo sila sa tapat ng karinderya ni Aling Nene, para bang biglang nawala ang ingay ng paligid. Uy, Renren. Bati ni Natasha, sabay abot ng isang pandesal. Hindi pa kita nakikitang nag-aalmusal. Salamat. Akala ko ikaw ang guardian angel ko, may baon pa, pabirong sagot ni Renren. Matagal na silang magkaibigan mula pa high school. Magkatabi sa upuan, magkasama sa projects, sabay umuuwi. Pareho silang galing sa hirap, parehong hindi pinanganak na may gintong kutsara sa bibig, ngunit pareho ring may pangarap, makatapos ng pag-aaral at magkaroon ng magandang buhay. Hindi man inaasahan, unti-unting nahulog ang loob nila sa isa't isa. Walang kumpisalan ng pag-ibig na malateleserye. Isang araw, habang pareho silang nakaupo sa bleachers ng unibersidad, nagsalita si Renren. Alam mo, Natasha, kung sakaling may kakampi ako habang buhay, sana ikaw yon. Hindi na kailangan ng sagot. Tumango lang si Natasha, ngumiti, at mula noon, sila na. Hindi sila yung tipikal na magkasintahan na puno ng PDA. Pero kahit walang masyadong yakap at halik, ramdam ng lahat na matibay ang samahan nila. Wala silang pera, pero puno sila ng pag-asa. Sabay silang nagtatrabaho bilang student assistant sa library para may pang-tuition. Sabay ding natutulog sa library minsan kapag wala ng pamasahe pa uwi. Kapag nakatapos tayo, ani Natasha minsang habang sinusulatan si Renren ng love note sa loob ng isang aklat, bibili tayo ng maliit na bahay. Sa probinsya, tapos magtatanim lang tayo ng gulay. Simple lang ang buhay pero masaya. Oo. Sagot ni Renren. Ikaw ang tanim ko, at ikaw rin ang ani ko. At sa loob ng 4 na taon sa kolehiyo, hindi kailanman nayugyog ang relasyon nila. Wala ni isang third party, wala ni isang malalang away. Minsan may tampuhan, pero laging nauuwi sa yakap at patawad. Hanggang sa dumating ang pinakahihintay nilang araw. April 2, 2010. Graduation. Natasha, sabay tayong lalakad ha. Ani Renren habang inaayos ang kanyang toga. Siyempre, pangarap nating dalawa to, di ba? Sagot ni Natasha. At sabay nga silang nagmarcha. Magkatabi, magkahawak kamay. Luhang may halong saya ang damaloy sa pisngi ni Renren habang tinitingnan si Natasha, ang babaeng kasama niya sa bawat hirap at ngayong araw, sa bawat tagumpay. Walang sino man ang makakapagsabing may mangyayaring masama. Wala. Ngunit ang kapalaran, minsan ay may mas mabangis na plano kaysa sa inaakala ng puso. Masiglang-masigla ang paligid pagkatapos ng seremonya ng pagtatapos. Sa loob ng quadrangle ng unibersidad, kanya-kanyang pa-picture ang mga estudyante, yakapan, tawanan, at iyakan. Ilang sandali pa, humiwalay si Natasha sa grupo at lumapit kay Renren. Ren, gusto mo ba muna tayong kumain sa karinderya bago umuwi? Tanong ni Natasha, hawak pa rin ang kanyang medalya. Ngunit tila may ibang balak si Renren. Mamaya na lang, siya. Nag-aya sila Carl at mga tropa. May konting inuman lang daw. Isang tagay lang para sa tagumpay, ani Renren, sabay tawa. Napakurap si Natasha. Ah, ganun ba, akala ko sabay tayong uuwi. Konti lang to, promise. Susunod agad ako sa inyo ni na mama. Mauna ka na, ani Renren, sabay hawak sa kamay ng kasintahan at marahang pinisil iyon. Tumango si Natasha, kahit baka sa mukha niya ang kaunting pagkadismaya. Okay. Ingat ka, ha? Huwag kang magpakalasing. Oo naman. Text kita mamaya.
At doon, sa gitna ng masayang araw ng kanilang pagtatapos, walang kaalam-alam si Renren na iyon na pala ang huling beses na makikita niyang buhay si Natasha. Gabi, April 2, 2010. Madilim ang kalsadang dinaanan ni Natasha pauwi. Sanay na siyang umuwi mag-isa, sa hirap ng buhay, bihasa siya sa pagiging matatag. Nakasuot pa rin siya ng kanyang toga, dala ang graduation cap, at hawak ang medalya. Ngunit habang naglalakad, may mga matang nakamasid sa kanya mula sa dilim. Isang nilalang na walang puso. Nang walang ano-ano'y lumabas ito mula sa likod ng isang poste at tinutukan si Natasha. Pera mo, cellphone. Dali, kuya, eto na po. Isang sigaw, isang saksak, isa pa, hanggang sa malaglag sa semento ang medalya ni Natasha na may bahid ng dugo. Kinuha ng kriminal ang kanyang bag at phone, saka mabilis na tumakas sa kadiliman. Ilang oras ang lumipas, si Renren, medyo tipsy, ay umuwi na rin. Habang naglalakad pa uwi, nakita niya ang kumpol ng mga tao sa isang kalsada. Ambulansya, pulis, flash ng kamera, usisero, babae raw ang sinaksak, narinig niya. Malamig na hangin ang dumampi sa batok ni Renren. Para siyang kinuryent. Sa paglapit niya, nakita niya ang isang pigil na sigaw ng babae mula sa likod ng stretcher. Ang mukha, hindi maaring magkamali. Natasha, tumakbo siya, ngunit pinigilan siya ng mga pulis. Sir, pasensya na, hindi na po siya umabot. Parang gumuho ang mundo ni Renren. Napaluhod siya. Ang medalya ni Natasha ay nasa semento, duguan. Ang pandesal na sana'y kakainin nila bukas ng umaga, hindi na mangyayari. Hindi niya alam kung paano umuwi. Hindi niya rin maalala kung paano siya nakarating sa burol. Basta't alam niya, nakaupo siya sa tabi ng kabaong. Gabi-gabi, araw-araw, hanggang sa huling sandali, hanggang sa mailibing si Natasha, hindi siya umalis sa tabi nito. Ilang araw ang lumipas. Tahimik ang paligid sa isang malayong baryo sa Quezon, kung saan naninirahan si Lola Isabel, ang matandang lola ni Renren. Dito siya nagpasyang pansamantalang tumuloy para lumayo. Hindi niya kayang makita ang mga lugar na nagpapaalala sa kanya kay Natasha. Isang gabi, habang humihikbi sa veranda, lumapit si Lola Isabel at iniabot ang isang kandila, kulay itim. Ito'y minana ko sa matandang albularyo sa bundok, ani ng matanda. Bihira at bawal gamitin. Pero ikaw, apo, may malinis kang puso. Kapag sinindihan mo ang kandilang ito, maibabalik ang isang tao na labis mong minamahal, kahit saglit lang. Hindi makapaniwala si Renren. Ngunit sa tindi ng sakit, sinubukan niya. Sa isang gabi ng kabilugan ng buwan, sinindihan niya ang itim na kandila. Nakaupo siyang mag-isa sa harap nito, walang imak, nakatitig sa apoy. Ilang oras ang lumipas. Umaga na, ubos na ang kandila. Walang nagbago. Patay pa rin si Natasha. Ngunit pagbalik niya sa Maynila, laking pagtataka ni Renren. Bakit may mga estudyante pa? Bakit may klase pa raw? Paglingon niya sa kalendaryo, sumikip ang dibdib niya. March 2, 2010. At sa paglingon niya sa kalsada, may paparating na babae. Hawak ang lumang backpack, nakasimangot, at naglalakad palapit sa kanya. Ano ba? Late na tayo. Si Natasha. Buhay ito. Ngunit, may ibang lalaking nakahawak sa balikat nito. Ang kasintahan niya ay hindi siya. Hindi makagalaw si Renren. Sa kanyang harapan, si Natasha. Buhay. Humihinga. Tumatapak sa parehong lupa na tinutungtungan niya. Nakangiti pa, ngunit hindi sa kanya. Sa tabi niya, may lalaking may bruskong tindig. Mas matangkad, may hikaw, at masyadong malapit kay Natasha para hindi mapansin. Nakapulupot ang braso nito sa balikat ng dalaga. Ano ba, Terena? Late na tayo sa major class, sigaw ni Natasha, pero hindi sa kanya, kundi sa lalaking katabi nito. Parang dinurog ang puso ni Renren. Bakit may ibang kasintahan si Natasha? Anong klaseng kabalintunaan ito? Sa loob ng campus, habang naglalakad si Renren papunta sa quadrangle ng university, nilapitan siya ni Carl. Hoy, pre. Mukhang napuyat ka. Ayos ka lang ba, Carl? Mahina niyang sagot, anong petsa ngayon? Ha, March 2, 2010. Bakit? Nakin ka ba ng kalendaryo? Natatawang sagot ng kaibigan. March 2. Isang buwan bago ang graduation.
Isang buwan bago mamatay si Natasha. Humigpit ang kamao ni Renren. Alam na niya kung anong nangyari, ang itim na kandila ang nagdala sa kanya pabalik. Isang tsansa, isang pagkakataon. Ngunit may isang malaking pagbabago, hindi siya ang kasintahan ni Natasha. Sa ilalim ng punong mangga. Kinabukasan, nag-ipon si Renren ng lakas ng loob at sinadyang abangan si Natasha sa dating tambayan nila. Dala niya ang paborito nitong turon mula sa kantin. At ang lumang panyo na madalas nitong gamitin. Natatandaan mo pa ba to? Tanong niya sabay abot ng panyo. Tiningnan siya ni Natasha na tila nakikilala lamang siya bilang kaklase. Hoy, Renren, nasa iyo pala yan. Salamat, ang tagal ko na tong hinahanap. Siya, may sasabihin sana ako. Alam kong weird to pero, mahal pa rin kita. Alam kong hindi mo na ako kasintahan ngayon, pero dati, tayo. Baka hindi mo na matindaan pero. Pinutol ni Natasha ang kanyang pagsasalita. Renren, ayos ka lang ba? Tanong nito, punong-puno ng pagtataka. Mabait ka, pero, hindi pa tayo naging tayo. Sa likod ni Natasha, paparating ang lalaki, si Gabo, ang bagong nobyo nito. Tere na, babe. Huwag mo sayangin oras mo dyan. Gabi, sa boarding house ni Renren. Tahimik ang gabi, pero sa loob ng silid ni Renren ay isang digmaan ng emosyon ang namamayani. Hawak niya ang kalendaryo, minamarkahan ang petsang April 2, 2010. Ano ang kailangan kong gawin para mailigtas ka, Natasha? Bulong niya sa sarili. Bumalik siya sa kanyang notebook, nagsimula siyang maglista. March 2, bumalik ako. March 5, birthday ni Natasha, hindi na ako inimbitahan. March 12, sinamahan siya ni Gabo pauwi. March 17, naaksidente si Gabo sa motor dahil ako ang sumira ng gulong. Tumigil siya sa pagsusulat, hanggang saan ang kaya niyang gawin. March 25, 2010. Sa labas ng isang kainan, abala si Gabo sa pakikipag-usap sa mga kaibigan. Ngunit sa dilim, nakamasid si Renren. Alam niya, ito ang lalaki na sasaksak kay Natasha. Hindi pa niya alam kung bakit. Hindi pa niya alam ang dahilan. Pero isang bagay ang tiyak, may itinatago si Gabo. At ngayon, kailangan na niyang kumilos. March 31, 2010. 2 araw bago ang graduation. Dala ni Renren ang kanyang lumang cellphone, ang natirang panyo ni Natasha, at isang bagong plano. Lalapit siya muli. Siya, sabi niya habang mag-isa itong kumakain sa bench. Alam kong hindi mo ko kilala ng ganun kalalim, pero makinig ka muna. Tumanggaw si Natasha, bagamat may halong pagtataka sa mata. May mangyayari sa April 2. Gabi, sa may Rosario Street. Huwag kang dadaan doon. Kahit anong mangyari, iwasan mo. Tumitig si Natasha sa kanya. Paano mo naman to nalaman? Hindi siya sumagot. Tumayo si Renren. Basta maniwala ka. Kasi, ikaw ang pinakamahalagang tao sa buhay ko. April 2, 2010. Ito na ang araw. Ang gabing hindi kailanman nawala sa alaala ni Renren, ang gabing kinuha kay Natasha ang buhay nito. Ngunit ngayon, mayroon siyang isang layunin. Mailigtas siya. 6:30 PM boarding house ni Renren. Suot ni Renren ang itim na jacket na may sira na ang zipper. Nakalagay sa bulsa ang lumang panyo ni Natasha, at sa kabilang bulsa naman ang Swiss knife na bigay sa kanya noon ng kanyang ama. Hindi siya sigurado kung anong eksaktong oras at lugar mangyayari ang pag-atake, pero batay sa alaala niya, sa pagitan ng alas 8:30 hanggang 9 PM sa Rosario Street ang krimen. Umiling siya, hindi ako papayag. Hindi ko hahayaang maulit. 7 PM bahay ni Natasha. Same time na nakamasid si Renren mula sa di kalayuan. Naka-ready na ang cellphone niya, handang tumawag ng pulis kung kinakailangan. Lumabas si Natasha, nakapula. Simpleng bestida, may maliit na shoulder bag. Tumawag ito sa telepono. Malinaw ang narinig niya sa hangin. Text mo lang ako kung nasa gate ka na ha, Gabo. Hintayin kita dito. Gabo, siya pa rin. Nag-init ang pakiramdam ni Renren. Ang lalaking iyon, ang mismong salarin, ay kasalukuyang pinagseselosan siya sa bagong mundong ito. At ito pa rin ang araw na sasaktan niya si Natasha. 8:15 PM sa kalsada ng Rosario. Mula sa likod ng poste, nagmamasid si Renren. Madilim ang kalsada. Sira ang ilaw ng street lamp sa dulong bahagi. Malayo sa mata ng mga tao. Napatingin siya sa relo.
8:28 p.m. Biglang may human on motorsiklo. Bumaba ang lalaking naka-hoodie. Kumilos ng mabilis. Parang kabisado na ang lugar. Sa kabilang dulo, paparating na sina Natasha at Gabo. Ito na, 8:31 p.m. ang sagupaan. Paglapit ng lalaking naka-hoodie, dumaan ito sa likod ng isang park na kotse. Tinanggal ang takip ng kutsilyo. Isang hakbang pa, at tutuluyan na si Natasha. Hoy! Sigaw ni Renren. Nagulat ang lalaking may kutsilyo, lumingon, pero mabilis itong tumakbo papalapit kina Natasha. Tumakbo rin si Renren, buong lakas. Binangga niya ang lalaki bago pa nito maabot si Natasha. Nagagawan sila ng kutsilyo. Nasugatan si Renren sa braso. Naghahabol ng hininga, pero hindi siya bumitaw. Takbo, Natasha. Sigaw niya. Renren. Takbo. 8:34 p.m. sa dulo ng Rosario. Tinamaan siya ng saksak, direkta sa tagiliran. Bumagsak si Renren. Nanginginig. Umaagos ang dugo sa semento. Tila naging malabo ang paligid. Parang unti-unting lumulubog ang liwanag. Ngunit, nakita niya si Natasha, ligtas. May mga taong lumapit. May tumawag ng pulis. Si Gabo. Hindi na niya makita. Lumapit si Natasha. Umiiyak. Renren, bakit? Ngumiti siya, kahit masakit. Kasi, kahit hindi mo na ako mahal sa mundong ito, ikaw pa rin ang mundo ko. April 3, 2010 Ospital. Nagising si Renren sa puting kisame. May benda ang kanyang tagiliran. Mabigat ang katawan, pero buhay siya. Paglingon niya sa gilid, naroon si Natasha. Wala si Gabo. Tahimik ito, pero may luha sa mata. Siya, mahina niyang sabi. Ren, bakit mo to ginawa? Huli na ba, para magmahal ulit? Birong may luha sa kanyang mata. Ngumiti si Natasha. Simula pa lang. April 5, 2010. Ospital ng Maynila. Maagang umaga. Dumadaloy ang sikat ng araw sa bintana ng silid. Nakaupo si Natasha sa tabi ni Renren, hawak ang kamay nito. Tahimik ang silid, pero mabigat ang damdamin nilang dalawa. Ren, mahinang sambit ni Natasha, hindi ko alam kung paano ka pa nabuhay. Pero alam ko ang isang bagay. Napatingin si Renren, bahagyang nanghihina pa rin. Ano yon? Na ikaw pa rin ang mahal ko. Natahimik ang binata. Parang muling tumigil ang oras. Pero si Gabo. Umiling si Natasha. Iniwan ko na siya. Noong gabing yon. Nang makita kong muntik na akong mapahamak at ikaw ang sumagip, doon ko naalala kung sino talaga ang kasama ko sa hirap. Yung hindi ako iniwan kahit kailan. Ikaw yun, Ren. Napaluha si Renren. Akala ko noon, hindi na ako magkakaroon ng pangalawang pagkakataon. Na hanggang alaala ka na lang, pero heto ka. Lumapit si Natasha, yamakap. Mahigpit, mainit, totoo. April 10, 2010. Bahay ni Lola Isabel, probinsya. Bumalik si Renren sa probinsya para pasalamatan ang kanyang lola. Bitbit si Natasha. Pagdating nila sa bahay, agad silang sinalubong ng matanda. Aba! Anak ng Santissima, buhay ang dalaga, hahaha, alam ko, sigaw ni Lola Isabel habang tumatawa-tawa pa. Lola, lumapit si Renren, paano mo nalaman? Akala ko hindi gumana ang itim na kandila. Tumawa si Lola, gumana, apo, pero hindi mo lang agad nakita ang epekto. Hindi ka bumalik sa nakaraan, dinala ka ng kandila sa pagitan ng posibilidad at pagsisisi. Doon ka nabigyan ng pagkakataon, isa lang. Isa lang. Tanong ni Renren, kabado. Oo, isa lang ang pagkakataon na mabago ang nakatakdang mamatay. At ibinigay mo yun sa kanya, kahit kapalit ay ang buhay mo sana. Tahimik ang paligid. Lumapit si Natasha at hinawakan ang kamay ni Renren. Pero hindi siya namatay, buhay siya, dahil pinili kong manatili sa kanya. April 20, 2010. Maynila. Nagsimula muli ang lahat. Nag-apply si Renren sa isang kumpanya bilang graphic artist, habang si Natasha ay pumasok sa isang NGO na tumutulong sa mga biktima ng krimen. Pareho silang may sugat sa nakaraan, pero ngayon ay magkasama sa paghilom. Minsan, kapag tahimik na ang gabi, binabalikan nila ang mga alaala ng unang panahon ng kanilang pag-ibig. Kung hindi dahil sa itim na kandila, baka wala na tayo ngayon, bulong ni Renren habang nakahiga sa sofa, yakap si Natasha. Hindi.
Kung hindi dahil sa pagmamahal mo, wala na ako. Ang kandila lang ang tulay. Ikaw ang dahilan. Sa bawat segundo ng bagong buhay na meron sila, isa lang ang sigurado, hindi na nila hahayaang muli ay maaga pa ang pag-ibig na pinaglaban nila sa kamatayan.